unang 100 days ng urban crayfish farmer sa pag-aalaga ng crayfish. Simple lang ba at madali ang pag-aalaga ng crayfish gaya ng sinasabi ng iba? Sa crayfish home farming startup, pwede bang magkaroon ng craylings sa unang 100 days? Ilang araw kaya ang aabutin bago magkaroon tayo ng craylings? Ano ang mas maganda sa crayfish urban home farming startup? Startup from breeders or startup from craylings? Ano-ano dapat ang ikonsidera bago mag-start sa urban home crayfish farming? Ano-ano naman ang mga best practices sa urban home crayfish farming? Sa aking 3 parts featured video ng The Urban Crayfish Farmer video number 14, gusto kong i-share ang aking unang 100 days sa aking urban home crayfish farming at ang 100 days na nakaproduce ng craylings. Ang ating video ay 3-part video series. Sa part 1 video ay aking i-discuss ang mga dapat ikonsidera sa pag-umpisa ng urban crayfish farming sa home farm settings. Kasama rito ang aking mga research, pag-aaral at basic understanding sa ARC crayfish, pati na ang mga kinoconsider sa paghahanap ng mga crayfish supplier or breeders para sa ating crayfish na aalagaan. Part 2 video naman ay aking isi-share naman ang aking mga preparasyon sa magiging habitat ng mga crayfish, ang paggawa ng DIY plastic storage box aquarium at ang 2 levels trapal pan. Kasama rin dito ang unang pagbili ng 2 set ng Trio crayfish breeder na ating aalagaan. Sa part 3 video naman ay ating tatalakayin ang ating ginawang pag-aalaga. Umpisa sa pagbili ng pangalawang 2 trio sets ng crayfish breeders hanggang sa ang 3 female breeders na ating alaga ay naging berry or nangitlog na at hanggang magkaroon ng mga craylings. Sa stage na ito gusto lang pong ipaalam na ang aking isi-share sa 3 parts ng video series na ito ay aking mga personal na pag-aaral at karanasan sa pag-aalaga ng crayfish at ang aking pagtahak sa unang 100 days ko sa urban home crayfish farming. Umubra po ito sa akin pero sa huli ay mananaig pa rin ang kanya-kanyang paraan na uubra base sa kanya-kanyang experience at base rin sa kanya-kanyang situations. Kasama na dito ang resources gaya ng financial at lugar sa pagpa-farm or location. Sana makatulong ito lalo na sa mga planong mag-umpisa pa lamang ng urban home crayfish farming. Okay, umpisahan na natin ang ating urban crayfish farmer video number 14, part 1 of 3 parts video. Una kong nalaman ang pag-aalaga ng Australian Red Claw Crayfish nang mag-umpisa akong makatanggap ng mga post notification sa Facebook at YouTube. At dahil dito nagkaroon ako ng interest at nag-umpisang manood ng mga video sa pag-aalaga ng crayfish sa mga post ng Facebook at YouTube. Sa aking pagkaintindi ay hype lamang ang pag-aalaga ng crayfish. Gayunpaman, nakakapanood din naman ako ng mga video ng mga success stories. Nang makumbinsi ako at nagplano rin subukan ng crayfish home farming venture, siyempre ang unang steps ay pinag-aralan ko muna kung ano ang ARC crayfish at kung paano mag-alaga ng mga ito. Ngayon, sa mga interesado sa pag-aalaga ng crayfish, ito ang mga una munang gagawin. At least pag-aaralan ng basic ng backyard crayfish farming. Pwede mag-umpisa muna sa basic home setup. Marami naman mapagkukuhanan ng impormasyon sa mga experienced breeders at mga farmers na handang tumulong sa mga social media. Marami rin mga personal experiences ng mga newbies, pero syempre kasama rin sa mga impormasyon na kinakalat para sa mga nagbi-business na naghahanap ng oportunidad at sariling business interest lang ang pakay, at mga reseller at iba pang mga ahente. Bahala na lang kayo maghimay-himay sa mga information na nababasa at nasasagap. Iba yung research lang kung ano ang applicable sa iyong situation. Ngayon naman, ito po ang madalas na kinakalat ng lahat at ibinibida na rin na ang pag-aalaga ng crayfish ay napakadali lang.
Pero ang totoo ay hindi naman po talaga madali. Una, kinakailangan mo pag-aralan at maintindihan kung ano ang crayfish. Kailangan din pag-aralan kung paano ang tamang pag-aalaga ng crayfish. Pangalawa, hindi naman po ito mura lang gaya ng sinasabi ng iba. Kailangan mo rin tansyahin ang iyong mga resources sa paggastos man or kung merong kabang lugar para mag-set up ng aquarium or trapal pan o kaya concrete farm. Minimum na requirement po ito. Pangatlo, para ang crayfish ay mabuhay, kailangan mapanatili ang magandang quality ng tubig sa kanilang habitat. Mapa-aquarium man or mapa-trapalpan man ito. Kailangan ma-maintain ang water quality sa lahat ng oras. Ibig sabihin, ang water environment at parameters ay ang dalawang pinakamahalagang aspeto sa pag-aalaga ng crayfish. Pang-apat, kailangan mabigyan ng panahon at dagdag na responsibilidad. Katulad din ito ng pag-aalaga ng ibang hayop o kaya isda. Sa ating sitwasyon sa pag-aalaga ng crayfish, kailangan din dedikasyon para magtagumpay. At ang panglima, meron ka bang tiyaga dahil ang pag-aalaga ng crayfish ay nangangailangan ng mahabang oras bago ito maging productive. Siyempre, umaasa rin tayo na sana magkaroon din ng extra income. Aminin natin ito naman talaga ang ating ultimate goal. Kaya ang aking sinasabi ay hindi naman talaga madali gaya ng sinasabi ng iba. Maging madali na lang kung nagawa mo na lahat ng aking mga nabanggit na paghahanda. So para maging successful ang iyong pag-aalaga ng crayfish, huwag mag-expect ng agarang financial returns. Ang unang goal dapat sa startup ay pareho rin sa mga ibang gawain. Mag-aral habang tinatahak ang pag-aalaga ng crayfish. Build your experience. Ika nga, sa pag-aalaga ng crayfish ay hindi ito katulad ng pag-aalaga ng isang pet. Sa totoo lang, dapat gawin mo itong hobby na maaaring pagkakakitaan habang nag-aalaga. Ang pagkakaroon lang ng isang maliit na aquarium o kaya maliit na trapal pan ay hindi sapat at hindi uubra. Siyempre, ito naman talaga ang requirement sa pag-uumpisa. Tatandaan, sa una ay nag-uumpisa ka lang sa isang paris or kaya trioset. Pero pag ang mga crayfish ay mag-buried na or mangitlog na at mag-umpisa ng dumami, ay kailangan na ng mas malaking lugar para sa mga crayfish. Tandaan natin na ang isang mother crayfish ay pwedeng mag-produce ng daan-daan eggs na sa kalaunan ay magiging craylings at nangangailangan ng malaking pan or lalagyan. Imagine mo na lang ang isang mother crayfish ay pwedeng mag-produce ng 200 hanggang 300 eggs. Siguradong mangangailangan ka ng malaking pan. Okay, brief summary na tayo. Ang pag-aalaga kasama ang farming ng crayfish ay kinakailangan ng basic understanding sa crayfish sa lahat ng aspeto. Kinakailangan merong resources, kasama dito ang financial at lugar para sa farm. May oras at dedication at syempre tiyaga para magtagumpay. Ngayon, nag-decide na nga na mag-uumpisa at susubukan natin ang crayfish farming venture sa home o kaya sa backyard farming. Ngayon naman, hayaan nyo po akong ikwento kung ano ang aking ginawa bago ako sumubok mag-alaga ng crayfish. Ano-ano ang aking mga paghahanda at personal experience sa unang 100 days ng aking urban crayfish farming project. Paalala lang po, ang aking mga isineshare sa video ito ay aking mga personal experience lamang. Umubra po ito sa akin. Sa iba po ay may kanya-kanya rin paraan at experiences. Okay lang naman po yun. Sineshare ko lang ang aking mga experiences para sana magkaroon din ng positive contribution sa crayfish urban home farming community. Ang first step ay, nasabi ko na nga, ay ang aking pag-aaral. Kasama na rito ang basic understanding sa mga crayfish. Kasama rin pati ang pag-aalaga at pagpaparm. Siyempre, ang pag-aaral ay tuloy-tuloy din. Tuloy-tuloy din ang pag-research at pag-aaral nga. Mostly sa multimedia resources. Kasama rito ang mga published online articles, Facebook groups, at mga YouTube information at instructional videos. Pangalawa ay ang pagdesisyon sa pag-aalaga ng crayfish. Dapat ba mag-umpisa sa breeder or mag-umpisa sa craylings? Kahit alin paraan, parehong meron mga advantages or disadvantages. Sa pag-uumpisa sa craylings, sa umpisa pa lang ay kailangan na ng malaking nursery pan. Then kailangan din ng malaking grow up pan.
mas malaki ang initial na gastos sa pagbili ng Kraylings. Kailangan kasing i-consider din ang mas mataas na mortality rate pagdating sa Kraylings. Kaya sa Krayling, mas marami, mas maganda. Pero depende pa rin, syempre, sa budget. Sa pag-aalaga ng Kraylings, kung walang experience, ang chances ng mortality ay syempre mas mataas. Meron din posibilidad na pwedeng mamatay lahat ng Kraylings sa isang pagkakamali lang, particular sa water quality. Aabutin din ng mga 4 na buwan para lumaki ang mga Kraylings at maging juveniles pagkatapos maging adults na. Pagdating sa time na ito, doon ka palang magkakaroon ng sapat na adult crayfish para naman maging breeders at mag-umpisang magparami naman. Kung ang inyong investment sa Kraylings ay malaki, ibig sabihin marami, ang surplus na crayfish ay pwedeng mabenta as breeders o kaya as food consumptions. Pag mag-umpisa naman sa breeders na, pwedeng pair o kaya trio set. Sa breeder, mas matipid at mas safe. Siyempre, ang adult crayfish ay mas malamang matibay na kumpara sa mga Kraylings. Sa pag-umpisa sa breeder size na crayfish, sa simula, pwedeng maliit lang na aquarium ang kailangan. Hanggang darating na ang time na ang mga crayfish ay mag-breed o mangitlog at maging Kraylings. Sa umpisa, pag nakabili ng bagong breeder, ang mga growers or farmers ay karaniwan nagbebenta na ng mga bagong breeders na may edad na 4 na buwan. Kung ang mga breeder pair o kaya trio ay nabili sa legitimate na grower o kaya farmer, aabot pa ng mga 2 or 3 buwan bago ang mga crayfish breeders ay mag-breed or mangitlog. So sa panahon na ng 2 buwan or 3 buwan, dito na rin ang time para maghanda at gumawa ng trapal pan or concrete pan, depende sa kakayahan. Pag ang trapal pan o kaya concrete pan ay handa na, kinakailangan nang ilipat ang mga crayfish breeders sa mas malaki nilang habitat para magkaroon ng mas malaking tsansa para mas mabilis lumaki. Sa 2 buwan na ito, ang mga crayfish ay maaaring mag-molt ng mga 2 beses pa bago mag-breed. Habang ang mga crayfish ay nakatira sa trapal pan o kaya sa concrete pan, mas malaki rin ang chance at mas mabilis ang success sa pag-mate ng mga crayfish. Okay, pagkatapos ng mga discussions sa mga opsyon kung sa Kraylings startup or breeder startup, pinili ko na ang pumunta sa breeder startup option. Ang sunod naman na step ngayon ay paghahanap ng breeder seller. Sa paghahanap, mas maganda dumiretso sa direct seller katulad ng mga crayfish breeders o sa mga farmers. Ang pinakamagandang paraan is pumunta sa mga Facebook crayfish breeders group. Siyempre, mas maganda sumali na rin sa mga groups na ito. Kailangan din i-background check. Madali lang naman ang pag-check sa mga legit breeder at mga grower o kaya mga farmers. Check lang ang kanilang mga Facebook profile. Meron din silang mga Facebook pages para sa kanilang pag-market ng crayfish produce nila. Backtrack lang ang kanilang review na natanggap. Nakaraniwan din naman makikita sa kanilang mga Facebook profile o kaya pages. Sa pagbili naman ng mga crayfish breeders, ito naman ang mga dapat tandaan. Siyempre, sabi ko nga, bumili sa mga legitimate na breeders, grower, or sa mga farmers. At siyempre, sa mga may magandang feedback at review. Tanungin din ang mga edad ng crayfish. Karamihan sa mga legit na mga growers at mga farmers ay binebenta ang kanilang crayfish breeders pagdating ng edad na 4 na buwan. Pag mas mababa sa edad na 4 na buwan, siyempre, mangailangan ka pa ng mga 2 hanggang 3 buwan para ang mga crayfish ay mag-breed or mangitlog na. Ang mga crayfish na mas mababa pa sa 4 na buwan, mas malamang ang mga sipit ng mga male crayfish ay wala pa o halos hindi pa makita ang mga kulay pula sa kanilang sipit. Ito rin ang pinakamagandang palatandaan sa mga breeders na pwede na. Sa mga breeders naman na sa 5 buwan at 6 na buwan, ang mga crayfish breeders na ganito ay pwede nang mangitlog anytime. Pero dapat ay nasa tama pa rin ang habitat para
parameters na inihanda. Dapat tanungin din ang mga physical size ng mga crayfish breeders. Sa edad na 4 na buwan, ang mga crayfish sa ganitong edad ay karaniwan nasa 3 to 4 inches na ang haba or laki. Sinusukat ito mula dulo ng ulo hanggang dulo ng tail. Sa mga crayfish na mas mababa sa 3 inches, ibig sabihin ay wala pa sa edad na 4 na buwan. Pero pag na-compare naman na 4 na buwan na talaga ang edad, ibig sabihin ito yung tinatawag na bansot. Meron bang mas mahigit pa sa 4 inches or 5 inches na mga crayfish breeders? Hindi naman po pangkaraniwan na may mga crayfish na lumalaki ng mas mahigit pa sa 4 inches o kaya 5 inches pagsapit ng edad na 4 na buwan. Ang tawag sa mga ito ay shooters. Kung ang crayfish breeder ay nabili talaga sa established ng mga breeder growers o kaya farmers, mas malamang ang mga crayfish breeders na mas mahigit pa sa 4 inches o kaya 5 inches ay mas malamang ay available sa kanila. Pero kung ang farmer ay bago-bago lang at nag-uumpisa pa lang magparami ng kanyang mga sariling breeders or broodstock, mas malamang ay nireserve na nila para sa kanila ang mga best harvest or produce nila. Ginagawa nila ito para paramihin ang kanilang mga broodstocks, lalo na kung ang farmer ay kasalukuyan nag-expand pa. Kaya ang mga natitira na lamang ang ibinebenta na breeders. Karamihan nasa 3 inches hanggang 4 inches lang. Minsan pati 2.5 hanggang 3 inches ay dinidispatch rin, pero sa mas mababang price. Okay, paano naman pag mas malaki pa sa 5 inches o kaya sa 6 inches? Para makabili ng ganitong size na 4 na buwan pa lamang ay mas malamang ay hindi mangyayari. Kapag meron man, ang crayfish ay nakalipas na sa kanyang prime time at nasa mahigit 6 na buwan na ang edad. Siyempre, meron din naman talagang exemption, pero ang chance na makahanap at makabili ay mahirap. Sa totoo naman kasi, ang palakaran naman talaga ang mga crayfish growers or farmers ay itatabi talaga ang mga pinakamagagandang crayfish harvest nila para sa kanilang broodstocks at para sa kanilang sariling breeding materials. Next na i-consider sa pagbili ng mga crayfish ay ang mga sellers ay dapat nasa malapit lang sa inyong lugar. Iwasan ang mga sellers na malayo or nangangailangan ng mahabang biyahe pa. Siyempre, pag malayo ang seller, mas mahaba rin ang travel time. Kaya mas nadadagdagan din ng stress sa mga crayfish sa mahabang travel time na kung minsan ay nagre-resulta pa ito ng kanilang kamatayan. Kailangan din sa umaga or mas maganda sa hapon ang delivery. Sa mga oras na ito ay mas malamig ang panahon. Looking forward na tayo sa quality naman ng mga future crayfish produce natin. Karamihan ay hindi ito binibigyan ng importansya or pinapansin. Ito ang tinatawag na inbreeding. Ang inbreeding ay ang sitwasyon na magkakapatid or magkaanak ang mga breeders. Nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa populasyon pagdating ng araw or panahon. Ang inbreeding kasi ay nababawasan ng heterozygosity or ang gene sa crayfish population ay nawawala ng variations. Nagiging sanhi ito ng hindi magandang kalusugan sa mga cultured crustaceans or sa ating mga crayfish stocks. Para maiwasan ang inbreeding sa ating mga crayfish, kailangan bumili ng crayfish breeder sa dalawa at magkaibang breeder, grower or farmer na walang relasyon ang mga crayfish breeders na ibinebenta. Sa paraan na ito ay i-crossbreed ang dalawang hindi magkaanak or magkaiba ang mga genes na crayfish breeders. Ang intensyon sa pag-crossbreed ng dalawang sets ng hindi magkaanak na breeders ay magkakaroon ng mas magandang quality ang kanilang offspring or produce. Okay, na-identify na natin ang mga seller kung saan tayo bibili ng mga crayfish breeders. Na-determine na rin natin kung ilan pares or ilan trio set ang kaya nating bilhin. Pero sa ngayon, huwag muna tayong bibili pa. Kailangan pa muna natin ihanda ang ating farm at mga aquariums at mga trapal ponds. Ang preparasyon na ito ay aabutin din ng mga pinakamababa ay 2 linggo or aabutin pa ng 1 buwan para sa mga preparasyon. Dito papasok na ang unang consideration sa pag-umpisa ng pag-aalaga ng crayfish. Ito ay huwag mahinip at tiyaga ang kailangan. Ang pangalawa ay ang tamang preparasyon.
Okay, medyo mahaba na ang video kaya hanggang dito na lang ang part 1 ng video number 14. Sa part 2 ay tatalakayin na natin ang preparasyon at paggawa ng aquarium at trapalpan. Sa part 3 naman ay mostly tatalakayin na natin ang pag-aalaga hanggang magka-berid or mangitlog at magkaroon na ng mga craylings. Salamat!